Hindi. Imposible. Patay ka na. Patay ka na. Hindi pa ba malinaw sa iyo ang lahat, Arnel? Nandito ko ngayon sa harapan mo. Buhay na buhay. Kung inaakala mong nagtagumpay ka sa plano mo, nagkakamali ka. Pero paano nangyari yon? Anong klaseng salot ka bang matanda at hindi ka mamatay-matay? Kung meron mang salot dito, walang iba kundi ikaw. Sino bang hangal na nagtangka sa buhay ko? Sino bang malikot ang kamay na nilimas lahat ng gamit ko? Sino ang may kapal ng mukha para pagtaksila ng kanyang amo sa kabila ng lahat ng kabutihang ginawa ko sa iyo? Sabihin mo nga sa akin, Arnel, kung sino ang tunay na salot. Sino? Parang awa mo na. Parang awa mo na, hindi ko na kaya. Taon 2011. Samar. 5:30 pa lamang ng umaga, abala na si Arnel sa pag-aayos ng mga tindang gulay sa palengke. Kasama niya ang panganay niyang si Jomar. Hindi nagtagal, dumami na ang mga tao. Mga mamimiling nagmamadali, nagkikiskisan ang balikat at binabaha ng tawaran ang buong paligid. Fiesta sa bayan. Alam na nilang dagsa ang tao, lalo na sa umaga, para mamili ng panghanda. Isang ali ang kasalukuyang namimili sa pwesto ni Arnel. Abala ito sa pagkuha ng gulay, hawak ang cellphone at panay ang kwenta. Halatang sinisiksik ang pera sa bawat sentimo. Sa gulo ng paligid, hindi nito namalayang naipatong niya ang kanyang cellphone sa isang tabi. Walang ibang nakapansin noon kundi si Arnel. Saglit niyang tinapunan ng tingin ang babae na abala pa rin sa pamimili. Sa isang mabilis na kilos, dinampot niya ang cellphone at itinago sa ilalim ng lamesa. Pagkatapos magbayad, kinuha ng ali ang sukli at tuluyan ng lumayo. Wala yung kaalam-alam sa kung anuman ang nangyari. Pinagmasdan lamang siya ni Arnel, hindi binitiwan ng tingin hanggang sa tuluyang mawala sa siksikan. Nang makasigurong hindi na yun babalik, saka siya napabuntong hininga. Sa wakas, may nakuha na naman siya. Bandang hapon lang, unti-unting lumuwag ang palengke. Halos lahat ng namimili ay mayroon ng sapat na panghanda. Saka pa lamang nagkaroon ng pagkakataon si Arnel na suriin ang cellphone na nakuha niya kaninang umaga. Nang buksan niya yon, siya ay napangiti dahil wala yung password. Madali niyang nalusutan ang lock screen at sa hitsura pa lamang ng cellphone, halata nang may kamahalan yon. Kung maibebenta niya ito kay paring Enteng, siguradong malaking halaga ang kanyang makukuha. Ayos! Tiba-tiba na naman tayo. Ay, mabuti na lang at tanga yung ali kanina. Wala nang babalikan yun. Nako, ngayon pa lang iniisip ko na kung anong mga bibilhin ko oras na maibenta ko to. Matapos kalikutin ang cellphone, mabilis niya itong itinago sa isang lihim na lalagyan, malayo sa pwesto niya at siguradong walang makakahalata. Pero may isang bagay na hindi alam ng marami. Mayroong karamdaman si Arnel, isang uri ng pagkagumon na hindi niya kayang kontrolin. Oras na makakita siya ng anumang makinang sa kanyang paningin ay kanyang kukunin. Cellphone, relo o kahit anong kumikislap, para bang may kumikiliti sa kanyang mga daliri na nag-uudyok na hindi niya kayang pigilan. Makating kamay. Samantala, si Salome lang, ang kanyang asawa, ang tanging nakakaalam noon, pero hindi siya kailanman pinigilan. Sa totoo lang, kahit papaano nakakatulong din ito sa kanila, lalo na't hindi naman sapat ang kita ni Arnel sa pagiging tindero sa palengke. Kaya kung may pagkakataon siyang gamitin ang abilidad na yon, hindi niya yon pinapalampas. Mas buenas pa siya ngayon kesa dati.
Hindi lang dagsa ang customer kanina, nakajackpot pa siya ng mamahaling cellphone. Siguradong bibigat na naman ang bulsa niya sa dami ng perang maiuuwi niya. Ngunit biglang nanlamig ang kanyang batok dahil yung aling nawalan ng cellphone ay biglang nagbalik. Saglit siyang natigilan. Hindi niya akalain na makikita niya pa ulit ang babae, pero mabilis din siyang nakabawi. Sanay na siya sa ganoong tagpo. Hindi lang siya basta magaling magnakaw, kundi mahusay rin siyang magpaikot ng tao. Pasensya na po, Ginoo. Meron po ba kayong nakitang cellphone dito? Ano po? Cellphone? Oo, bumili ako dito kaninang umaga, mga 9:00 yata yun. Kaso mukhang nawala sa isip ko yung cellphone ko. Hindi ko na alam kung saan ko na ilagay eh. Saan po ba kayo nagpunta kanina bukod dito? Sinubukan nyo na po bang hanapin sa ibang lugar na pinuntahan ninyo? Ay, opo. Galing na nga rin ako ron eh. Ang dami ko nang pinuntahan at binalik-balikan kanina. Kaso'y wala naman daw silang nakita. Kaya dito naman ako nagbalik ngayon. Nagbabaka sakali lang na baka nakita nyo po. Ay naku, wala rin po kaming nakita, Ale. Alam nyo naman, sobrang dami ng tao kanina, halos siksikan. Kaya hindi ko na rin po namalayan na may naiwan palang cellphone dito. Busy rin kasi ako sa pag-aasikaso ng mga mamimili kanina. Kaya nga po ang layo pa naman ng pinanggalingan ko. Paano na kaya ito? Saan ko na kaya hahanapin yun? Naku, pasensya na po talaga kayo, Ale. Siguro doble ingat na lang kayo sa susunod. Kapag ganitong maraming tao, wag na lang po kayong maglabas ng mga mahalaga niyong gamit. Alam niyo naman sa panahon ngayon, maraming nagugutom at maraming naghihirap. Kaya dumadami rin ang malilikot ang kamay. Lalo na po sa mga pampublikong lugar gaya nito. Kahit saan, hindi natin maiiwasan yun. Mapasyudad man o probinsya. Ay kaya nga po sobrang nakakapanghinayang talaga. Importante pa naman sa akin yun. Naiintindihan ko po kayo. Alam niyo po, kung ako lang ang nakakita nun, itatago ko lang po yun dito para pagbalik ninyo ay masasauli ko sa inyo. Pero kung sakali man na ibang taong nakapulot nun, ay nako, wala na. Wala na tayong magagawa dun. Lalo't hindi natin hawak ang utak ng ibang tao. Kahit alam nilang mali ang ginagawa nila, tinutuloy pa rin po nila yun. May mga tao talagang walang konsensya. Ay nako, sinabi mo pa. Ay, kung sino man ang kumuha ng cellphone kong yon, sana karmahin siya. Sana maputulan siya ng kamay. Ay, nako, tama po kayo dyan, Ale. Sana hindi lang maputol ang kamay niya, sana mabulok din at pugaran ng mga insekto para talagang madala. Pero nalulungkot pa rin ako. Regalo kasi sa akin yun ng anak ko Alam niyo bang ilang taon din kaming nagkaaway ng anak ko at hindi nagpansinan? Kamakailan lamang niya ako pinatawad tapos ibinili niya rin ako ng cellphone bilang regalo niya sa akin. Pinag-ipunan din niya yung cellphone na yun sa 3 buwan niyang sweldo. Ay, bagong bili pa nga lamang yun Hindi pa yun umaabot ng 1 buwan sa akin. Nakakalungkot naman. Naku, grabe naman yan. Ay, naku talaga. Ay, siguro ganun lang po talaga ang buhay. Baka hindi talaga para sa inyong bagay na yun. Hayaan niyo po, maiintindihan naman siguro ng anak niyo nangyari. Hindi naman natin maiiwasan yun Saka, wala rin namang may gusto na nangyari yun. Ang dapat talagang sisihin dito ay yung mga walang kwentang taong kumuha nun at walang konsensya. Pasensya na po talaga, kuya, ha? Ay, sige po, aalis na lamang po ako. Susubukan ko pang maghanap sa ibang lugar. Magbabaka sakali lang ulit ako. Sana nga talaga'y hindi magalit sa akin ang anak ko pag uwi ko mamaya. Huwag po kayong mag-alala, Ale. Ipagdarasal ko po kayo. Basta simula ngayon, magdoble ingat na po kayo, ha? Huwag na kayong maglalabas ng kung ano-ano sa daan kapag maraming tao. Ay, maraming salamat po. Pasensya na kayo sa abala. Ay, sige po. Mag-iingat po kayo, ha? Matagal niyang tinunghan ang Ale. Pinagmasdan niya itong mabuti hanggang sa tuluyang maglaho sa dagsa ng tao. Nang masigurong wala na yon, saka siya napangisi. Isang nakakalokong pagngisi ang iginawad ni Arnel. Buti nga sa'yo. Tatanga-tanga ka kasi.
Akala mo madadaan mo ako sa drama mo, ha? Bahala kang masumbatan ng anak mo pag nalaman niyang naiwala mo yung regalo niyang cellphone. Samantala, pagsapit ng gabi, sinimulan na niyang magligpit sa pwesto. Dahil sa pista, halos maubos ang kanilang paninda. Mabigat na ang bulsa niya sa dami ng kinita at lalo pa itong bibigat pag naibenta niya ang kanyang nadekwat. Pagkatapos isara ang tindahan, hindi na siya umuwi. Sa halip ay dumiretso siya sa plaza, sa kumpare niyang si Enteng. Sakto, naabutan niya pa ito bago umalis. Walang paligoy-ligoy, inilabas ni Arnel ang cellphone at iwinasiwas ito sa harapan ng kanyang kaibigan. Tamang-tama raw, naghahanap ng cellphone para sa batang pinsan si Enteng. Mabilis ang usapan, walang tanong-tanong, 10,000 umaatikabong. Muntik nang mapatalon si Arnel sa tuwa habang siya ay papauwi. Sa laki ng halagang dala-dala niya ngayon, hindi na yun nagkasya sa kanyang lumang pitaka. Napilitan tuloy siyang ipasok ang iba sa maliit niyang bag. Ngayon pa lamang iniisip niya na kung anong luho nilang mag-asawa ang uunahin niya bukas. Balak niyang yayain si Salome sa bayan para mamili. Pagdating niya sa bahay, bumungad agad sa kanya ang kanyang asawa. Sandali siyang tinitigan nito at halatang nagtataka. Mayroong kakaiba kay Arnel ngayon dahil napakalaki ng pagkakangisi niya. Oh, anong meron? Bakit parang nanalo ka sa loto dyan? Nasaan ang mga bata? Nandun sa kapitbahay, nakikinood. Natuluyan na kasi talaga yung TV natin kanina eh. Ayaw nang gumana. Gusto mo ipagawa natin? Ilang beses na nating pinagawa yan eh. Lagi namang nasisira. Sayang lang ang pera. Mas mabuti pang bumili na lang tayo ng bago. Pero ang dami pa nating bayarin eh. Kaya balik ulit sa dating gawi. Makikinood muna tayo sa kapitbahay. Talaga ba? Pati ikaw? Aba, may pinapanood din kaya akong telenovela, no? Inaabangan ko yun araw-araw. Kaya nga, minamadali ko na itong mga ligpitin ko dito para mamaya makasunod na rin ako dun sa kapitbahay natin. Ay, nako. Halika nga rito. Bakit ba? Kita mo naguhugas ako eh. Ano bang gusto mong unahin bilhin? TV? Damit? O yung pinapangarap mong sapatos dun sa bayan? Ay nako, tigilan mo nga ako kung ano-ano yung pinagsasasabi mo dyan. Bakit? Nanalo ka ba talaga sa loto? Sabay inilapag ni Arnel ang kanyang mga gamit. Pagkatapos ay inilabas nito ang kanyang bag. Habang nakatayo si Salome sa harap ng lababo, bigla niyang ibinuhos dito ang 10,000 na galing sa pinagbentahan ng cellphone. Nanlaki ang mga mata ng kanyang asawa dahil sa tuwa. Halos lumuhod pa ito at magsisigaw habang isa-isang sinasalo ang ibinubuhos niyang pera. Ay! Grabe, jackpot! Hoy, Arnel! Saan mo ba kinuha to? Nagnakaw ka na naman, ano? May nakaiwan ng cellphone kanina sa pwesto eh. Buti na lang, medyo bobo yung may-ari, kaya ayun, napaikot ko. Grabe ka, ang sama mo talaga. Hindi ka pa pala tumitigil dyan sa pagnanakaw mo? Kung hindi ko gagawin to, paano kayo makakakain? Aber, saka huwag ka na nga magreklamo. Kahit ikaw rin naman nakikinabang eh. Ang importante, marami tayong pera ngayon. Bukod sa malaki ang kita natin sa palengke dahil sa pista, ang laki rin ng na-jackpot kong cellphone kanina. Aba, oo nga. Sa wakas may pagluluto na natin ulit ng masarap ang mga bata. Kakasawa na kasi ang noodles at delata araw-araw eh. Tsaka hindi maganda sa kalusugan yun. At tsaka para maibili na rin natin sila ng mga bagong damit at laruan. Para naman hindi sila palaging malungkot dito. Diba? Kaya saan mo ba gustong pumunta bukas, ha? Mag-shopping tayo sa bayan. Bilhin na natin yung sapatos na hinihiling mo. O kung bumili na tayo ng bagong TV. Para hindi na natin kailangan makinood sa kapitbahay. Naku, gusto ko rin sana yan. Kaso medyo mahal din kasi yung mga TV ngayon eh. Lalo na yung flat screen. Kung hindi man kapusin to, baka maging sakto lang at wala ring matira sa atin. Hindi naman pwede na sa TV lang to mapunta lahat.
Siyempre, kailangan din natin magtira para sa panggastos at pambayad kina Aling Beng. Nasa 3,000 rin yung atraso natin doon. Kahit malaki-laki ngayon ang pera natin, halos sakto lang din sa lahat ng bayarin. Kaya siguro, sa susunod na lang yan TV na yan. O sige, ayos lang din naman sa akin yun. Siguro, sa susunod na nga lang, kapag nakapagnakaw ulit ako ng malaki-laki. Hay nako, ayang ka na naman eh. Matagal ko nang pinagbibigyan yung bisyo mo sa pagnanakaw ha. Pero Arnel, hanggat maaari itigil mo na yan kung may pagkakataon. Baka naman kasi karmahin na tayo dyan. Hindi bali na maghirap, wag lamang magkakasakit. Ay, ano ka ba? Kung talagang totoo ang karma, di sana matagal na tayo na karma. High school pa lang tayo, ginagawa ko na to ah. May nangyari ba sa akin? Sa'yo? Sa mga anak natin? Wala naman ah. Kaya wag mo nang alalahanin yun. Didiskartehan ko na lang yung TV natin sa susunod. Ipanalangin mo na lang na sana may bobo ulit na mapunta sa tindahan at makaiwan na mamahaling gamit. Para may benta ulit ako. O mas mabuti siguro kung makatagpo ako ng bobong mayaman na madaling pagnakawan. Ewan ko ba sa'yo? O sige na, itutuloy ko na itong mga hugasin ko. Malapit na mag-8, magsisimula na yung papanoorin ko. Hindi na ako makapaghintay na makita yung poging bida doon. Malalaman niya na kung sino yung tunay niyang ama. Ay nako, ewan ko sa'yo. Basta ako pa rin ang the best. Napatawa na lamang si Arnel. Dumiretso siya sa kwarto at inilabas ang makapal na bungkus ng pera. 4,000 mula sa kita sa palengke, 10,000 mula naman sa cellphone. 14,000 ang hawak niya ngayon. Dati kapag nakaka1,000 sila sa maghapon, pakiramdam nila ay napakaswerte na nila. Pero ngayon, halos manginig siya sa tuwa habang iniisip kung saan lahat gagastusin ang perang hawak niya. Kinabukasan, nagpunta sila ni Salome sa bayan. Binili niya ang matagal ng pangarap nitong sapatos. Pumili rin sila ng bagong damit at laruan para sa kanilang mga anak. Ngayon lang ulit sila nakapag-grocery ng ganito karami. Puro pagkain gustong-gusto ng mga bata, hindi lang basta dilata o instant noodles. Nakabayad na rin sila ng kanilang utang. Binayaran nila si Aling Beng na matagal nang nagpapa-5-6 sa kanilang lugar. Nahulugan din nila ang 2 buwang atraso sa kanilang bahay. Sa wakas, tila gumaan ang mundo ng mag-asawa. Kinahapunan, pagka-uwi nila sa kanilang bahay, sinalubong sila ng masasayang tili ng mga bata. Para silang nag-uwi ng Pasko. Tuwang-tuwa si Jomar habang yakap ang bagong damit na matagal na nitong hinihiling. Dati punit-punit na t-shirt at kupas na shorts lang ang kanyang suot pag pumupunta siya sa bayan. Pero ngayon, sa wakas, meron na siyang bagong damit. Habang pinagmamasdan ang saya ng kanyang pamilya, napangisi si Arnel. Tay, kailan po tayo bibili ng TV? Ay, anak, medyo mahal kasi ang bagong TV. Hindi pa yun kaya ng budget ni tatay. Inuna ko muna yung mga mahalagang bayarin natin dito sa bahay, saka pagkain sa pang-araw-araw. Pero huwag ka mag-alala, yan naman ang sunod na gagawan ko ng paraan. Didiskarte ako para makabili tayo ng malaking TV, yung flat screen. Gusto nyo ba yon? Opo, gusto ko po yon. Basta konting tiis lang ha. Itong mga laruan munang pagkaabalahan ninyo. Kapag medyo nakaluwag-luwag tayo, TV na ang susunod kong ibibigay sa inyo. Basta, magpakabait lang kayo palagi, ha? Mahal kayo ni tatay. Mahigpit na niyakap ni Arnel ang kanyang mga anak. Pinisil niya ang maliit nilang katawan. Parang pinaparamdam niya sa kanyang sarili na kaya niyang protektahan at alagaan ang mga yon. Hinaplos niya ang buhok ni Jomar. Ngayon lang niya ito nakitang ganung kasaya. Iniisip niya na dapat lamang dahil pinaghirapan niya ang perang yon. Kinabukasan, bumalik sa normal ang takbo ng kanilang buhay. Maagang nagising sina Arnel at Jomar para muling magtinda. Tapos na ang pista, wala nang dagsa ng tao at tumamlay muli ang kanilang kita.
Nung sumunod na araw, hindi na nakasama si Jomar. Nilagnat ang bata, sinabayan pa ng matinding pananakit ng tiyan, at hindi ito agad gumaling. Lumipas ang ilang araw, hindi pa rin bumababa ang kanyang lagnat. Lalong nanghina si Jomar, kaya naman kinailangan na nila itong dalhin sa ospital. Matapos ang mga pagsusuri, biglang bumagsak ang mundo ni Arnel. Malubha raw ang sakit nito sa bato. Kailangan niyong sumailalim sa dialysis dahil kung hindi, baka hindi na ito umabot sa susunod na buwan. Parang may malaking palad na pumiga sa dibdib ni Arnel habang pinapakinggan ang sinasabi ng doktor. Humina ang kanyang pandinig at biglang nanginig ang kanyang mga daliri. Kailangan magpadialysis ng kanilang anak, ngunit malaking halaga ang kanilang kakailanganin. Hindi sapat ang kahit na anong perang hawak nila ngayon. Kahit hindi pa nila ginastos ang 10,000 ay siguradong kulang pa rin yun. Ang mabilis nilang ginastos sa luho, ngayon kahit isang kusing ay hindi na nila mahagilap. Noong gabing yon, halos hindi nakatulog si Arnel. Sa unang pagkakataon, naramdaman niyang wala siyang kontrol sa sitwasyon. Kinabukasan, si Salumina ang nagtinda sa palengke. Si Arnel naman napilitang pumunta sa gobyerno para humingi ng tulong. Nakakuha siya ng sulat para matuloy ang dialysis, pero alam nila na panandalian lamang yon. Habang hindi napapalitan ang bato ni Jomar, hindi ito pwedeng huminto sa dialysis. Ibig sabihin, patuloy silang gagastos ng gagastos hanggat sumasalang ang kanilang anak sa gamutan. Habang hindi sila nakakahanap ng sapat na pera, tuloy lang ang laban sa isang gerang hindi nila alam kung paano tatapusin. Ano nang gagawin natin? Saan pa ba tayo makakahingi ng tulong? Narinig mo naman yung sinabi ng Dr. Jomar. Marami siyang kailangang inuming gamot, tapos marami ring lab test na kailangang gawin sa kanya habang dinadialysis siya. Yung sulat naman mula sa gobyerno, para lang yun sa dialysis sa center. Pero syempre, may iba pa tayong gastos, kaya kailangan natin ng pera para gumaling ang ating anak. Alam ko naman yun. Kaya nga balak ko sana, doon na muna ako sa Maynila magtrabaho eh. Kahit anong trabaho lang, papasukin ko na. Kasi kung mananatili lang tayo sa palengke, kahit 24 oras tayo magtinda ron, hindi natin matutugunan lahat ng gamutan ni Jomar. Kailangan natin ng mas malaki-laking kita. Wala na tayong magagawa sa lumi. Kailangan ko talaga makipagsapalaran sa Maynila para sa anak natin. Nauunawaan ko. Wala rin namang problema sa akin kahit mapalayo ka sa amin. Maiintindihan din naman yun ng mga anak mo. Basta ang gusto ko lang, sana mag-ingat ka lagi kung saan ka man mapadpad. Huwag ka mag-alala. Aalagaan ko ang sarili ko. Ikaw, alagaan mo rin ang sarili mo, lalo na ngayon. Pareho tayong kailangan ng anak natin. Malapit na matapos sa high school si Jomar. Hindi pwedeng may mangyari sa kanya. Kailangan talaga natin siya maitaguyod. Kailangan niyang malampasan ang sakit niyang ito. Basta pagkarating mo sa Maynila, trabahong marangal lang ang gagawin mo, ha? Saka may isa pa sana akong pakiusap sa'yo. Kung pwede, huwag ka nang magnakaw, Arnel. Kahit anong mangyari, kahit gumapang pa tayo sa hirap, huwag kang magnanakaw, ha? Sa tingin ko, ito na yung karma natin. Dahil sa ginagawa mong pagnanakaw. Tsaka dahil hinahayaan lang kitang gawin yon, pinarurusahan na tayo ng Diyos. Kaya sana ngayon, linisin na natin ang mga sarili natin, lalo ka na. Huwag mo hayaan na yung perang ipapadala mo rito ay galing din sa iligal. Baka imbis na makatulong, baka lalo pang mapasama ang sitwasyon natin. Siguro nga tama ka, Salome. Totoo nga siguro ang karma. Mukhang ito na yung senyalis na kailangan ko na magbago. Huwag ka mag-alala. Hindi ko na paiirali ng likot ng kamay ko sa Maynila. Magtatrabaho ko na maayos doon para sa anak natin. Ay, maraming salamat naman, Arnel. Sana'y mapatawad tayo ng Diyos. Nang mga sumunod na araw, naging abala si Arnel. Ang dami niyang nilakad para sa paghahanda sa pagluwas sa Maynila.
Ngunit kung kailan areglado na ang lahat, doon naman siya nakatanggap ng tawag mula sa kaibigan niyang si Patrick na nasa Cebu. Hello, pare! Oh, pare, kumusta? Eto, nag-aanda ako sa pag-alis ko. Pupunta kasi ako sa Maynila bukas. Ha? Sa Maynila? Bakit? Anong gagawin mo ron? Ang layo nun ah. Dun sana ako maghahanap ng bagong trabaho. Nagkasakit kasi yung panganay ko eh. Sakit sa bato. Malala raw. Nagdadialysis nga siya sa bayan eh. Kaya kailangan kong magdoble kayod para matugunan lahat ng kailangan niya sa pagpapagamot. Ah, ganun ba? Sorry pare ha. Hindi ko alam matindi palang pinagdadaanan nyo ngayon. Biglaan nga lang to pare. Nung mga nakaraan, maayos pa naman siya. Basta, nagulat na lang talaga kaming lahat dito sa bahay. Nako, tama-tama. Eksakto. Ikaw na lang siguro ang yayayain ko. Yayayain? Saan? Naghahanap kasi ako ng papalit sa akin dito sa bahay ng amo ko bilang houseboy at caregiver. Na-approve na kasi yung visa ko, pre. At sa susunod na linggo, aalis na ako ng bansa. Sasakay na ako ng barko. Kaya nga, busy ako ngayon sa paghahanap ng pwedeng pumalit sa akin dito eh. Talaga, pre? Nako, tama-tama lang pala na napatawag ka. Kung maganda naman ang sahuran dyan, baka dyan na lamang din ako. Kahit papanay, nanggaling ka na dyan. Kaya tingin ko mas komportable ako magtatrabaho dyan. Nako, oo naman. Mabait yung amo ko rito. Ang sarap nga ng buhay ko rito eh. Magluluto ka lang, saka maglilinis. Tapos magpapalit ka rin ng diaper ng matanda. Kaya mo namang gawin yon, di ba? Ganon din naman ang ginawa mo sa nanay mo noon. Basta, mag-aalaga ka lang na matanda rito at paminsan-minsan linis ng bahay. Ganon lang naman. Siyempre, libre pagkain dito. Kontrolado mo lahat ng kakainin nyo. Tapos, may sarili ka ring kwarto, TV at mga gamit. At siyempre, mataas din ang sahod. Ang laki nga magpasahod ng amo ko eh. Wala ka nang ibang hahanapin dito, pre. Nako, maraming salamat talaga, pare. Malaking tulong sa amin yan. Kailangan ko pa naman ng malaking pera para kay Jomar. Sige, ako nang papalit sa'yo dyan. Kailan ba ako alis? Para mapaghandaan ko na. Huwag kang mag-alala. Ako nang bahala sa pamasahe mo, pati sa lahat ng gagastusin mo. Alam ko mabigat ang pinagdadaanan mo ngayon, kaya yung pamasahe mo para papuntang Maynila, itago mo na lang. Ako nang bahala sa gastusin mo papunta rito, para hindi ka na rin maabala. Pare, maraming salamat talaga ha. Hindi ko na alam kung paano pa ako makakabawi sa'yo nito. Huwag mong isipin yon, pre. O sige, tatawag ulit ako mamaya ha. May aasikasuhin lang ako rito. Siguro baka sa Makalawa rin, makakaalis ka na dyan. Ako nang bahalang mag-book ng ticket mo. The best ka talaga, pre. Maraming salamat. Halos maiyak sa tuwa si Arnel. Agad niya yung ibinalita sa kanyang asawa. Hindi rin mapantayan ang naging reaksyon nito. Para silang nabunutan ng tinik sa dibdib. Pareho silang maluha-luha sa labis na saya. Hindi nagtagal, nakaalis na rin si Arnel. Hinatid siya ni Salome sa bus station at doon niya binigyan ng matamis na halik ang kanyang asawa. Alagaan mo mga bata ha, lalo na si Jomar. Kapag sumweldo na ako, ipapadala ko agad dito. Sa ngayon, manghiram ka muna kung kinakailangan. Ibabalik ko rin lahat yon kapag sahod ko, kamo. Huwag mo munang isipin yon. May naitabi pa naman ako rito. Basta lagi ka mag-iingat at huwag ka magpapagutom. Alagaan mo talaga ang sarili mo dahil mas mahirap kapag pati ikaw nagkasakit din. Huwag ka mag-alala sa akin. Hindi ko pababayaan ang sarili ko lalo't kailangan ako ng anak natin ngayon. Basta yung sinabi ko ha. Huwag ka na magnanakaw ulit. Huwag mo nang paiirali ng likot ng kamay mo. Itigil mo na yung gawaing yon. Huwag ka nang gagawa ng kahit ano na pwede makadagdag sa galit ng Diyos sa atin. Ay naku, huwag ka mag-alala. Hindi na ako magnanakaw ulit. Magbabago na talaga ako para sa anak natin. Maraming salamat, Arnel. Mahal kita. Mahal din kita, mahal. Ingat ka sa pag-uwi mo, ha? Habang papalayo ang sasakyan, isang mabigat na katotohanan ang bumalot kay Arnel. Wala na itong atrasan. Ang lahat ng gagawin niya mula ngayon ay para kay Jomar. Pagdating sa kanyang paroroonan, sinalubong siya ng amoy ng aspalto at alat ng hangin. Ibang-iba sa singaw ng lupa at hamog na nakasanayan niya sa Samar.
Paglabas niya ng station, nakita niya agad si Patrick. Magiliw siyang tinapik nito sa balikat at tinulungan sa kanyang malalaking maleta. Tinanong pa siya ng kaibigan kung handa na siya sa kanyang gagawin. Sa totoo lang, hindi niya masagot yon. Hindi siya sigurado, pero wala siyang ibang magawa kundi ang sumabay na lamang sa agos. Habang binabagtas nila ang mahabang daan, ipinaliwanag ni Patrick ang lahat. Ang trabaho, ang bahay at ang matandang babaeng aalagaan niya. Tulad ng napag-usapan, 2 araw lang siyang sasamahan ni Patrick doon para maituro sa kanya ang lahat ng kailangang gawin. Dumoble ang bigat ng dibdib ni Arnel. Napatingin siya sa bintana. Mataas na gusali, makukulay na ilaw, sasakyang bumubusinang walang patid. Saang banda siya sisiksik sa mundong ito? Pagdating nila sa bahay ng matanda, agad siyang natigilan. Malaki, tahimik, parang hindi narurumihan. Napakakinis ng sahig at bawat gamit ay mukhang may presyong hindi niya kayang isipin. Mas mahal pa yata ang 1 piraso ng muebles dito kesa sa buong bahay nila sa Samar. Nang makita niya ang matanda, nakaupo ito sa isang wheelchair. May salamin sa mata at manipis ang buhok. May aura ng isang taong hindi sanay sa mga dugyot na bagay. Pero nang ngumiti ito at magsalita, unti-unting lumambot ang tensyon sa loob ni Arnel. Napakagaan pala ng boses ng naturang matanda. Nawala agad ang takot at kaba ni Arnel. Napapikit siya sandali at huminga ng malalim. Kahit papaano may maliit na bahagi sa kanya na naging kampante na. Taga saan ka nga ulit, iho? Taga Samar po. Ilan ang mga anak mo? 9 po. Tapos yung isa may sakit, nagdadialysis po. Yung asawa ko po ang nagbabantay sa kanya ngayon. Kaya pala. Huwag ka mag-alala. Hindi naman kita masyadong pahihirapan dito. Si Patrick nga ang sarap ng buhay. Ay, nabanggit nga rin po niya sa akin yun. Alam mo kasi, wala na akong mga kamag-anak. Yung iba nasa ibang bansa na. May sarili na ring buhay. Yung iba naman masyado nang malayo at hindi ko na rin kilala. Kaya umaasa na lang talaga ako ngayon sa mga nagiging kasambahay ko. Mabuti na lang at nakatagpo ako ng katulad ni Patrick na sobrang bait. Wala po ba kayong asawa o anak? Matagal nang patay ang asawa ko bago pa man kami magkaanak. Mula nang mawala siya, hindi na ako nag-asawa pang muli. Kaya tumanda na lamang akong mag-isa sa buhay. Noong mga panahon kasing yon, imbis na maghanap ng bagong lalaki, naisipan kong magpakalunod na lamang sa trabaho, sa negosyo, hanggang sa napalawak ko yung natitira kong yaman. At heto, itong bahay na ito ang bunga ng lahat ng pinaghirapan ko noon. Halata nga po. Sobrang laki pa nga po nitong bahay ninyo. Parang palasyo. Pero alam mo ba, natutuwa rin ako kay Patrick. Sa wakas kasi, matutupad niya na yung pangarap niyang makasakay sa barko. Matagal niya nang sinasabi sa akin yon. Kaya nga, hinayaan ko siya makapag-ipon para sa lahat ng kakailanganin niya. Kahit napamahal na ako sa kanya bilang kasambahay at apo ko na rin. Siyempre, gusto ko ring matupad pa niya ang mga pangarap niya at malayo ang kanyang marating. Kaya hindi ko na siya pinigilan sa desisyon niyang umalis. Wag po kayong mag-alala. Kung ano man po ang mga nasimulan dito ni Patrick, ipagpapatuloy ko po yun. Wala rin po kayong magiging problema sa akin dahil sanay naman ako sa mga gawaing bahay. Sanay rin ako sa mabibigat na trabaho. Tsaka wala rin akong problema sa pag-aalaga sa matanda dahil
Ako rin po ang nag-alaga sa nanay ko noon bago siya namatay. Marunong din po ako magluto at gumawa ng mga sirang appliances. Abay, mabuti naman kung ganoon. Alam mo kasi dito, hindi naman araw-araw ay may mabigat na trabaho. Ayoko rin kasing pagurin masyado ang kasambahay ko kahit malaki ang ibinibigay kong bayad sa kanila. Ang gusto ko na lamang talaga ngayon ay makatulong sa nalalabing sandali ng aking buhay. Alam kong hindi na ako magtatagal, kaya ang gusto ko, bago man lamang ako mawala ay gumanda rin ang buhay ng mga taong mag-aalaga sa akin. Kaya nga sa kanila ko na lang din halos ibinibigay ang natitira kong yaman sa pamamagitan ng sweldo. Pati nga yung ibang mga naging kasama ko rito bago si Patrick, nakalista pa rin sa akin at isinasama ko rin sila sa last will ko. Sa mga kasambahay ko rin balak ipamahagi ang lahat ng meron ako balang araw. Dahil nga wala naman akong mga kamag-anak na pwedeng pagbigyan nito. Malaking bagay po yan sa aming lahat. Asahan niyo pong magiging maganda rin ang serbisyo ko sa inyo. Maraming salamat, iho. Nakahanda ng merienda sa kusina. Tara doon na tayo kumain at magkwentuhan. Makalipas ang 1 linggo, hindi inaasahan ni Arnel na magiging madali ang buhay niya sa bahay ng matanda. Walang putik sa paa, walang sigawan sa palengke, at higit sa lahat, walang araw-araw na pag-aalala kung may kakainin siya. Dito, kahit magpaisi-isi lang siya, sigurado pa rin ang sahod. Si Doña Marta ay napakabait na babae. Hindi mahirap alagaan, hindi katulad ng ibang matatandang kilala niya sa probinsya na mahilig sumigaw at mag-utos ng wala sa lugar. Napakaayos ng lahat sa bahay na ito. Minsan, naiisip ni Arnel na napakaganda ng lahat. Wala ni isang problema. Lahat ay tahimik. Wala ring mga sirang gamit at hindi na rin siya nakakaramdam ng pagod. Kahit minsan tumatagal siya sa paglilinis, hindi ito nakakabigat sa kanyang katawan. Habang nagtatrabaho, nakatabi lang ang sound system at paminsan-minsan nagagawa niya pang magbukas ng TV habang nagwawalis. Si Doña Marta naman, hindi katulad ng iba, hindi madalas magpalit ng diaper, kaya hindi na siya laging abala sa ganoong gawain. Napakagaan lang ng trabaho niya roon at marami pa siyang oras para mag-relax. Kung ikukumpara sa pagtitinda maghapon sa palengke na malupit na init at nakaka-bad trip, lalo na kung matumal ang benta, dito kahit magpaisi-isi lang siya, kampante pa rin siya sa kanyang kinikita. Isang gabi, nang makatulog na si Doña Marta sa kwarto, naisipan ni Arnel na uminom ng alak sa sarili niyang silid. Nakatodo ang aircon at nakabukas pa ang TV habang nakahilata siya sa kama at may katabi na masasarap na pagkain. Ay, ang sarap talaga ng buhay ko rito Grabe, bakit ba ngayon lang ako napunta rito? Sobrang ayos talaga. Para lang akong gumagawa ng mga gawaing bahay tapos may 30,000 pa ako buwan-buwan. Jackpot talaga to. Pero syempre, hindi ko rin naman pwedeng gastusin yun. Kailangan ni Jomar ng suporta at tulong para gumaling sa sakit niya. Kaya sa kanya ko rin ilalaan ang lahat ng ito. Pero hindi bali na. Makakaraos din naman kami. Lalo't nakatagpo na ako sa wakas ng magaan na trabaho pero malaki ang sweldo. Hanip talaga. Nagpakalunod si Arnel sa alak nung gabing yun. Ganito pala kasarap uminom ng alak kapag may malakas na aircon at malambot ang kama. Isang pangarap lang ito dati sa kanya na hindi niya akalaing magkakatotoo na. At grabing laki ng bahay ni Doña Marta. Ang dami niya mga gamit dito na mukhang mamahalin. Tapos itong TV,
Nakakalula sa laki, grabe. Kung pwede ko lang sanang dalhin to lahat sa Samar eh. Hanggang sa biglang pinasukan ng kademonyohan ang kanyang utak. Lahat ng mga ipinangako niya sa asawa ay tila unti-unti nang naglaho. Tamang-tama, tutal. Malapit na rin namang mamatay ang matandang yun siguro. Hintayin ko na lang kung kailan siya matitigok. At kapag wala na siya, kukunin ko lahat ng mga gamit dito. Lalo na itong TV na ito. Ang dami kong pwede makuha rito na mag-aahon sa amin sa hirap. Ayos! Hihintayin ko na lang na mamatay si Doña Marta para manakaw ko lahat ng ari-arian niya. Tapos, wala rin siya mga kamag-anak na maghahanap sa kanya. Kaya siguradong wala rin makakapansin sa mga gagawin ko rito sa bahay. Panalong-panalo talaga to! Woo! Halos manggigil sa tuwa si Arnel. Tuluyan nang nawala sa kanyang isipan ang mga napag-usapan nila ng kanyang asawa. Hindi lang ito ang unang beses na nangako siya sa sarili na siya ay magbabago na, ngunit hindi naman yun laging natutupad. Katulad ngayon, wala na namang ibang nasa isip si Arnel kundi gaano karami ang gamit na makukuha niya para maibenta. Halos lahat ng nasa paligid ay balak niyang ipagbili, maliban lamang sa TV na gusto niyang iuwi sa kanila para mapakinabangan ng kanyang pamilya. Bakit nga ba kailangan ko pang magsipag kung pwede ko namang maiahon sa hirap ang pamilya ko sa madaling paraan? Tama. Kapag may nangyari kay Doña Marta, doon ko nagagawin lahat ng plano ko. Sana talaga mapadali na ang buhay niya. Kung pwede nga lang sana wag na siyang umabot sa susunod na buwan para mahakot ko ng lahat ng gamit dito. Natawa na lamang siya sa kanyang sinabi, saka muling itinuloy ang pagtungga sa bote. Kinabukasan, pagkatapos magluto ni Arnel ng agahan, tinawag na niya si Doña Marta at itinulak ang wheelchair nito patungo sa may kusina. Habang kumakain ng matanda, saglit siyang umakyat para kunin ang isang gamit na nakalimutan niya sa kanyang silid. Habang patungo roon, may napansin siyang anino na tila dumaan papunta sa silid ng matanda. Nagtaka pa si Arnel. Base sa itsura ng anino, parang ang hugis noon ay isang tao. Ngunit imposible namang si Doña Marta yon dahil nga hindi na nakakalakad ang matanda. Naisipan niyang silipin ang kwarto ni Doña Marta, pero pagpasok niya wala siyang nakitang tao. Nakaramdam tuloy siya ng kakaibang kaba. Lah, ano yun? Saan kaya galing yung aninong yun? Naku, di bali na nga. Baka guni-guni ko lang yun. Dumiretso na siya sa kanyang kwarto para kunin ang kanyang sinadya. Sa pagsapit ng hapon, nagtungo si Arnel sa grocery para bumili ng mga bagong stock ng pagkain nila ni Doña Marta. Nang makabalik siya sa mansyon, napansin niyang nakapatay ang lahat ng ilaw. Isang bagay na hindi niya inaasahan. Imposibleng si Doña Marta ang nagpatay noon dahil naka-wheelchair lamang ito at hindi kayang abutin ang mga switch. Gayunpaman, sinindihan niya na ang mga ilaw at dumiretso na sa kusina upang ayusin ang kanyang mga pinamili. Habang isa-isang inilalagay sa frigidaire ang mga ito, bigla niyang naramdaman ang isang kakaibang ingay. Tila nakakarinig siya ng kakaibang bulong. Hindi siya sigurado kung mula ito sa radyo o TV, ngunit agad din niyang napagtanto na pareho yung nakapatay. Wala ring hilig ang matanda sa panonood. Patuloy pa rin ang mga bulong at habang tumatagal, lalo yung lumalakas. Parang may nakatutok pang mikropono dahil tila umaalingaw-ngaw ang tinig na yon. Hindi niya alam kung saan yun nagmumula, kung sa loob ba ng mansyon o sa kailaliman ng lupa. Hindi nagtagal,
Natigilan siya sa kanyang ginagawa at napilitan siyang hanapin ang pinagmumulan ng mga bulong. Pagkalabas niya sa kusina, lalo pa itong lumakas sa bandang kanan. Sinundan niya ang tunog hanggang sa makarating siya sa pinakadulo ng pasilyo kung saan matatagpuan ang bodega ng mansyon. Isang beses lang itong ipinakita sa kanya ni Patrick at ayon sa kanyang kaibigan, matagal na raw na hindi nagagamit ang bodegang yun. Doon lang nakatambak ang mga lumang kagamitan ng matanda at ilang mahalagang gamit na hindi na maaaring maayos pa. Ang mas ipinagtataka ni Arnel, bahagyang nakaawang ang pinto, isang patunay na mayroong gumalaw doon. Agad niya yung binuksan at sinilip. Bukod sa madilim, isang payapang katahimikan ang sumalubong sa kanya. Wala siyang nakitang anumang gamit na nagalaw o bakas na mayroong pumasok sa loob. Lah, paano naman kaya naiwan nakaawang ang pinto na to? Imposible namang magbukas to mag-isa. Sa pagkakatanda ko nga, pinadlak pa to ni Pareng Patrick nung magawi kami rito. Ay, di bali na nga. Isasara ko na lang ulit. Pagkasara niya ng pinto, sakto namang narinig niya ang kalembang ng munting kampana ni Doña Marta. Narinig niya ito sa bandang kusina. Ginagamit yun ng matanda para tawagin ang mga kasambahay sa loob ng bahay. Pagbalik niya sa kusina, nasilayan nga niya si Doña Marta roon habang tinutulak ang mga gulong ng wheelchair nito. Oh, iho, nakabili ka na ba ng pagkain? Opo, naayos ko na rin po pala ang mga yan. Nag-share lang ako saglit. Ano po pala ang gusto niyong kainin ngayon, Lola, para makapagluto na po ako? Ikaw na ang bahala sa hapunan natin, kahit na anong gusto mo. Siguro, lutuin mo na lang yung mga paborito niyong pagkain doon sa probinsya niyo para matikman ko rin dito. Talaga po ba? Naku, ang paborito po kasi ng mga anak ko ay adobo. Yung asawa ko naman, tinolang manok. Kapag malaki ang kita namin sa palengke, yun ang lagi naming niluluto sa bahay. Ganon ba? Ay sige, siguro magluto ka na lang ng tinola para sa atin. Parang gusto ko ring humigop ng sabaw sa gabing ito. Lalo't nakita ko ang panahon kanina sa bintana. Mukhang uulan pa dahil medyo makulimlim. Kaya nga po saka binalita rin talaga kagabi sa TV na uulan daw po ngayong araw. Sige po, magluluto na po ako, Lola. Sige, maraming salamat. Sa kalagitnaan ng pagluluto ni Arnel, napansin niya na naman ang anino ng tao na tila nakatayo sa pasilyo sa labas. Kalahati nito ay nakikita niya mula sa pintuan ng kusina. Base sa itsura ng anino, nakatayo iyon. Kinabahan si Arnel. Imposibleng si Doña Marta yon dahil hindi na ito nakakatayo. At sa itsura ng katawan, parang galing sa isang lalaki ang aninong yun. Hininaan niya ang apoy ng kanyang niluluto at dahan-dahang lumapit sa may pintuan. Bago pa siya tuluyang makalabas, unti-unti nang lumiliit ang anino. Tila gumagalaw ito at naglalakad papalayo. Doon pa lang niya binilisan ang pagsilip sa labas. Laking gulat niya nang wala siyang makitang tao. Tahimik ang pasilyo, wala ni isang bakas na mayroong naglakad doon. Napabuga si Arnel ng malalim na paghinga. Napaisip siya kung totoo nga bang anino ng tao yon o baka guni-guni lamang niya. Pasado 9:00 ng gabi, natapos na rin si Arnel sa lahat ng gawaing bahay. Nakapagligpit na siya, nakapaghugas ng pinggan, at naikandado na ang lahat ng pinto at bintana. Naihatid na rin niya si Doña Marta sa silid nito, at siya naman ay nagtungo na sa sarili niyang kwarto
upang magpahinga. Nagpalit siya ng sando at manipis na shorts bilang pantulog. Saka tumihaya sa malambot niyang kama. Ninanamnam ang lamig ng aircon. Habang nanonood ng TV, napansin ng kanyang mata ang bintana. Hindi siya nakapaghanda sa labis na takot nang makita ang isang tao na nakasilip mula doon. Nanlilisik ang mga mata, may maitim na balat at may kakaibang anyo. Nang magtagpo ang kanilang paningin, mabilis yung yumuko at tumakbo papalayo. Dahil sa sobrang gulat, napasigaw si Arnel at hindi niya napigilan ang mabilis na pagtambol ng kanyang dibdib at ang panginginig ng kanyang mga kamay at binti. Ilang segundo siyang napatitig sa bintana bago na pagdesisyonan na lumapit doon. Hindi niya na tinangkang sumilip sa labas. Isinara na lamang niya ang kortina at ang bintana upang wala na siyang makitang iba pa. Pagbalik niya sa kama, hindi na niya na-enjoy ang kanyang panonood. Ang takot na nararamdaman mula sa insidenteng yon ay tumakip sa buong katawan niya. Hindi mawala sa isip niya ang kakaibang itsura ng taong nakita niya kanina. Kinabukasan, habang abala ang kanyang amo sa kwarto, palihim na sinimulan ni Arnel ang unang hakbang ng kanyang plano. Kumuha siya ng isang maliit na gamit mula sa mga silid, mga bagay na sa tingin niya ay may halaga at pwedeng maibenta. Itinatago niya ang mga ito sa isang bag sa kanyang kwarto. Pagkatapos noon ay pumunta ulit siya sa grocery store. Nagdahilan na may nakalimutan siyang bilhin noong nakaraang araw, pero ang katotohanan, iba ang kanyang binili. Hindi pagkain, hindi gamot ng matanda, kundi isang lason. Lason na gagamitin niya upang mapadali ang buhay ng matanda. Matagal-tagal niya nang pinag-iisipan yun, ngunit ngayon buo na ang kanyang desisyon. Lalasunin niya na si Doña Marta upang maisakatuparan ang mga plano niya sa lalong madaling panahon. Hindi pa sana siya handang gawin ito, ngunit dahil sa misteryosong nilalang na nagpakita sa kanya, napilitan na siyang kumilos kaagad. Hindi na niya hihintaying magkaroon muli ng engkwentro sa hindi maipaliwanag na nilalang. Higit sa lahat, hindi na niya kailangang maghintay ng kanyang sweldo. Pwede naman niyang agawin ang lahat ng pera ng matanda pagkalipas ng ilang sandali. Pagkatapos ay maghahanap na siya ng ibang trabaho sa Cebu para hindi mahalata ng kanyang asawa ang nangyari. Siguradong hindi yun papayag sa kanyang mga plano, lalo na't nangako na siya na hindi na siya magnanakaw. Pero desperado na si Arnel. Nanumbalik sa kanyang isipan kung paano siya magdesisyon. Bakit pa magpapagod at maghihintay ng matagal kung maaari namang mapadali ang lahat sa pamamagitan ng pagnanakaw? Yun lang ang susi upang kumita ng malaki sa pinakamabilis na paraan. Wala na siyang pakialam sa mga posibleng mangyari sa kanya. Ang mahalaga ngayon ay maipagamot niya ang kanyang anak at matugunan ang mga pangangailangan nito. Habang nagluluto, inihanda ni Arnel ang pagkain ng amo at inihalo ang lason sa isang bahagi ng pagkain. Nang matapos niyang lutuin ang lahat, itinabi niya agad ang pagkain na may lason at tinakpan niya yon. Ang walang lason na bahagi naman ay inilagay niya sa isang hiwalay na lalagyan. Nang matapos ang paghahanda, tinawag niya na si Doña Marta. Ay naku po, Diyos ko, heto na po yun. Sisimulan ko na ngayong araw ang plano ko. Alam kong biglaan pero sana gabay... Ay, teka nga lang. Bakit ako nagdadasal masama itong gagawin ko? Diyos ko naman, sorry po. Ay sus, bakit kasi tinatawag mo pa ang Diyos sa kasamaang gagawin mo? Ay sus Mariosep, itiko mo na nga lang yung bibig mo, Arnel, at sunduin mo na yung matanda sa kwarto at nang makakain na. Padabog siyang lumabas ng kusina.
Mabilis na nagtungo sa kwarto ng matanda upang hikayatin na itong kumain. Ngunit habang papalapit siya sa pinto ng kwarto, napansin niyang bahagyang nakabukas ito. Narinig niya ang boses ng matanda mula sa loob na tila mayroong kausap. Seryoso ang tono ng boses ng matanda, ngunit wala naman siyang nakikitang cellphone nito, kaya't hindi niya maintindihan kung bakit meron itong kausap. Lalo siyang nagulat nang makarinig ng isa pang boses na sumagot sa matanda. Boses yun ng isang lalaki. Mabilis siyang sumilip sa pinto, ngunit bago pa man siya tuluyang makasilip, bigla siyang nakaramdam ng matinding puwersa na nagtulak sa kanya papalayo. Sa lakas ng puwersang yon, natumba si Arnel. Lumikha ng malakas na tunog ang kanyang pagbagsak sa sahig. Pagkatapos noon ay mabilis siyang tumayo at pinasok ang kwarto ng matanda. Pagpasok niya ay nakita niyang nakatitig ito sa pinto. Ang muka ay puno ng pagtataka dahil sa nangyari sa kanya. Oh, iho, anong ingay yon? Ayos ka lang ba? Opo, ayos lang po ako. Luto na po pala yung ulam. Gusto niyo na po bang kumain, Lola? Ganun ba? O sige, kumain na tayo habang mainit pa ang niluto mo. Tara na, samahan mo na akong lumabas. Sige po. Habang tinutulak ni Arnel ang wheelchair palabas, pilit niyang iniisip kung saan nagmula ang kakaibang enerhiya kanina. Hanggang ngayon kasi ay hindi pa rin nawawala ang matinding kilabot sa kanyang sistema. Ramdam pa rin niya ang panginginig ng mga kamay at binti na parang kinukuryente sa mahinang paraan. Habang kumakain si Doña Marta, saglit na nagpaalam si Arnel at lumabas sa balkonahe. Doon niya tinawagan si Patrick para kumpirmahin ang isang bagay. Hello, paring Patrick? Oh, pare, ba't napatawag ka? Kumusta? Nakaalis ka na ba? Eto, naghahanda na sa nalalapit kong biyahe. Bakit, pare? May gusto lang sana akong itanong sa iyo eh. O sige, ano ba yon? Nung ikaw pa nandito, wala ka bang napapansing kakaiba? Ha? Anong kakaiba? Wala ka bang nararamdaman dito sa bahay? May nagpaparamdam ba rito? Ha? Ano ba yung sinasabi mo? Ano kasi, habang nagtatagal ako rito, parang may mga nagpaparamdam sa akin. Hindi ko alam kung paano ipapaliwanag eh. Basta parang merong kung ano dito sa bahay, pare. Pakiramdam ko, parang hindi lang kaming dalawa ni Doña Marta ang nandito eh. Nako, baka naman naho-homesick ka lang. Ngayon ka pa lang kasi nakalayo sa probinsya nyo, di ba? Normal lang ang manibago sa isang lugar, pre. Hindi pare, ang totoo nga niyan, mabilis na ako nasanay rito sa bahay. Nakakatulog nga ako na maayos eh. Saka medyo kabisado ko na agad ang mga lugar, lalo na tuwing napapalabas ako. Wala na akong problema rito, sanay na ako. Ang gusto ko lang talagang malaman ay kung may naramdaman ka rin bang kakaiba rito nung nandito ka pa. Wala naman akong naramdamang ganyan. Ang tagal ko nang tumira dyan, pre. Payapa naman ang bahay. Wala akong naranasan kahit anong pagmumulto dyan. Sigurado ka ba na sanay ka na talaga dyan? Baka kasi naninibago ka lang talaga. Hindi pare, hindi talaga eh. May iba talaga akong nararamdaman dito. Tsaka, eto pa, nung isang gabi lang, may nakita akong lalaki na nakasilip sa bintana ko. Nakakatakot yung itsura niya. Tapos, kanina naman, narinig ko may kausap si Doña Marta. Nagsasalita siya mag-isa, pre. Tapos, may sumagot sa kanya, boses lalaki, sa kwarto niya mismo. Hindi ako pwede magkamali ng pandinig, pre. May kausap talaga siya. Tapos, biglang parang may tumulak sa akin na hindi ko nakikita. At pagbukas ng pinto, nakita ko nakatingin na siya sa akin na parang alam niyang nandoon ako. Ay, nako pare. Ewan ko kung ano yan. Hindi ko naman masabing hindi totoo yung sinasabi mo. Kaso, nung nandyan ako, wala talaga akong naranasang ganyan eh. Payapa lang kaming dalawa dyan. Ibig sabihin, sa akin lang nagsimula to?
ako ang unang nakaramdam ng ganun dito? Parang ganun na nga pare, kasi yung ibang mga pinalitan ko rin dyan dati, wala rin naman silang nabanggit sa akin na may nagpaparamdam dyan. Kahit sila sinasabing payapa naman daw, tsaka masaya sila. Wala talaga kaming naranasang kakaiba dyan pare. Sige, hindi bali na nga lang. Salamat pa rin pare ha. Si Doña Marta pala, anong ginagawa? May sakit siya Nakahiga sa kwarto niya. Kahapon pa masama ang pakiramdam. Ganun ba? Nako, sana walang masama mangyari sa kanya. Kung sakaling hindi magbago ang pakiramdam niya, dalhin mo na agad sa ospital, pre. Yun nga rin ang balak ko Inoobserbahan ko muna siya kung bubuti ba ang pakiramdam niya ngayong araw. Sige pare, ibababa ko na to. I-check ko muna siya ulit sa kwarto, baka kailangan niya na ako. Sige. Salamat pare. Ingat kayo lagi dyan, ha? Pagkapatay ni Arnel ng telepono, maging siya ay sobrang nagtaka sa kanyang natuklasan. Siya lang pala ang unang nakaramdam ng kakaiba sa bahay na yun. Hindi nila naramdaman yun? Sino kayang nagtatangkang manakot sa akin? Pagbalik niya sa kusina, nakita niyang tapos nang kumain ang matanda. Agad niya itong inilipat sa kwarto. Pagkatapos ay nagbalik na siya sa kusina para hugasan ang pinagkainan. Siya naman ang susunod na kakain. Kung kailan patapos na siya sa kanyang gawain, doon siya biglang may napansin na maliit na bintana sa bandang itaas ng lababo. Laking gulat niya nang makita roon ang isang kamay na tila nakadikit. Kitang-kita niya pa ang kakaiba nitong mga guhit sa palad, pati na ang tila nababakbak na balat noon. Bago pa siya makagawa ng aksyon, bigla ring nawala ang kamay na tila tumakbo na naman papalayo. Sa labis na takot ay napatras si Arnel hanggang sa bigla naman siyang gulatin ng ingay na narinig niya sa kwarto ni Doña Marta. Parang may kung anong gulo na nagaganap doon. Nataranta si Arnel. Hindi niya alam kung ano ang kanyang gagawin. Putya, paano na ba to? Sisilipin ko ba siya ron o ano? Buisit, bahala na nga. Napilitan siyang puntahan ang kwarto ng matanda para silipin ang kalagayan nito. Ngunit pagbukas niya ng pinto, nakita niyang nakabulagtayon sa sahig at naghihingalo. Nakahawak ito sa liig at dibdib na tila nahihirapang huminga. Nagkalaglagan din ang ilan sa mga gamit nito na tila tinangka niyang gumapang para humingi ng saklolo. Nakataob din pati ang wheelchair ng matanda. Pero sa halip na tulungan, tumayo lang siya sa kanyang kinatatayuan at pinagmasdan si Doña Marta. Wala siyang ibang ginawa kundi panoorin ito habang unti-unting nalalagutan ng hininga. Ilang beses kumaway ang kamay ng matanda sa kanya na tila humihingi ng tulong pero hindi niya yon pinansin. Hanggang sa tuluyan na ngang tumirik ang mga mata ng matanda, doon lang siya lumapit at nagpakawala ng isang nakakalokong tawa. Pasensya ka na, Lola, kung kinailangan kitang pagpahingahin na maaga. Tutal, wala ka na rin namang kasama sa buhay. Huwag ka mag-alala. Ako nang bahala sa lahat ng gamit mo rito. Gagamitin ko sila sa mabuting paraan para mayahon ko sa hirap ang pamilya ko. Hindi mo naman na kailangan to Matanda ka na. Ang dapat sa'yo magpahinga na. Kaya sa akin na lang to, ha? Paalam na. Nang gabi ring yun, nagsimula ng maghakot si Arnel. Lahat ng mamahaling gamit sa paligid ay isiniksik na niya sa isang bag. Pati mga alahas at nakatagong pera ng matanda. Batid niyang may pera pa ito sa bangko, kaya naisipan niyang kunin na rin ang ATM noon at iba pang mga card. Pinakailaman din niya pati mga lumang kasuotan nito sa pagkadalaga na sa tingin niya ay pwede pang maibenta sa presyong antigo. Higit sa lahat
Ang malaking flat screen na TV sa kanyang kwarto ay hindi rin niya pinatawad. Ito ang nangunguna sa kanyang listahan. Kaya naman para madala ito, napilitan na siyang magpatulong sa mga tambay sa labas. Binayaran niya rin ang mga yon para maging kakutsaba niya sa ilegal na operasyon na kanyang gagawin. Ayos! Makakapagbagong buhay na ako! Makakaahon na kami sa hirap! Nang sumunod na linggo, nakauwi na si Arnel sa Samar. Gulat na gulat ang kanyang asawa sa biglaan niyang pagdating. Oh, bakit nandito ka na agad? Hindi ka man lang nag-abiso na uuwi ka. Pasensya ka na. Ang dami ko kasing dala kaya nakalimutan ko nang sabihin sa'yo. Grabe ka, ang dami mong pasalubong. Wala pa mang isang buwan na nagtatrabaho ka ron ay ganyan na karami ang kinita mo. Hanip ka, big time ka na. Abay, syempre naman. Ako pa ba? Magaling yatang dumiskarte ang asawa mo. O ano, hindi mo man lang ba ako tutulungang ipasok ang mga to? Sige, tara na. Ay, ang bigat naman ng mga ito. Ano ba kasing laman ng mga to, Arnel? Ilan lang yan sa mga lumang gamit dun sa bahay ng amo ko. Binigay niya sa akin dahil hindi niya naman na raw gagamitin. Ay, grabe talaga. Kailan naman ang balik mo doon? Wala na akong babalikan doon. Patay na yung amo ko Ha? Bakit? Ano nangyari? Inatake sa puso. Hindi nga kami makapaniwala Kaya yun, yung isa niyang kamag-anak na isipang sa akin na lang ibigay yung mga gamit doon ng matanda. Ngayon kasing patay na ang lola nila, balak na raw nilang mag-migrate sa Canada. Tama, sa Canada. At dahil doon na sila titira, hindi na nila kakailanganin ng mga ito. Tapos, ibebenta na lang din daw nila yung bahay. Ay naku, nakakaawa naman pala siya. Kaya nga buti na lang, napakabait ng mga tao ron kaya sa akin na binigay ang mga to. At hindi lang yan kahit mag-iisang buwan lang ako ron, binigyan pa rin nila ako ng final pay na katumbas ng 1 taon kong sahod doon. Napakabait talaga nila. Ay talaga? Di malaki-laki ang dala mo dyan? Aba, syempre naman. Madadala na natin si Jomar sa magandang ospital. Mapapagamot na natin siya ng maayos. Tapos, mababayaran na rin natin tong lupa para mapasatin na talaga. Makakabangon na tayo sa lumi. Tapos na ang paghihirap natin. Naku, salamat naman sa Diyos. Kita mo na, sunod-sunod ang biyaya, di ba? Ganyan kumilos ang Diyos dahil alam niyang nagbago ka na at hindi ka na magnanakaw. Oh, bakit? Ano nangyari sa'yo? Wala. Sige, itabi mo na lang ang mga yan dyan. Mamaya na natin ayusin kapag naipasok na natin lahat. Nang mga sumunod na linggo, naging masaya at payapa ang pamumuhay ng buong pamilya. Nagtataka lang si Arnel dahil walang investigasyon na nangyayari. Hindi niya lubos maisip na sa yaman ng matanda ay wala man lamang naghahabol para malaman kung ano ang ikinamatay noon. Maging ang kanyang kaibigang si Patrick ay hindi siya tinatawagan at hindi nagtatanong tungkol sa pagkamatay ng matanda. Isang araw, bigla na lamang nagising si Arnel na sumasakit ang mga kamay. Iniisip niya na simpleng karamdaman lamang ito na karaniwang nararamdaman kapag nagkakaedad na. Pero sa paglipas ng mga araw, lalo yung lumalala, hanggang sa tinubuan na ng kakaibang mga sugat. Doon na siya nabahala at napilitan na itong ipatingin sa doktor. Ngunit kahit anong suri ng mga doktor na gumagamot sa kanya, wala silang maibigay na paliwanag kung saan ito nagmumula. Hindi rin tumatalab ang lahat ng gamot na ibinigay sa kanya. Sa bawat araw na lumilipas, patuloy na lumalaki ang kanyang mga sugat hanggang sa bumukol na ang mga yon. Ano ba nangyayari sa iyo, Arnel? Saan mo ba nakuha to? Hindi ko nga alam pero sobrang sakit talaga. Saka kaninang umaga, pumutok yung isang bukol at may lumabas na kung ano. Ano? Sigurado ka ba? Oo, parang niknik yung lumabas dyan sa sugat ko. Tapos,
hindi na rin mawala-wala ang lagnat mo. Ay, Diyos ko, ano nang gagawin natin, Arnel? Gusto mo ba sa albularyo na tayo magpatingin? Sige, mahal. Hindi ko na kasi talaga kaya eh. Ang sakit-sakit na. Kinabukasan, nagtungo na sa albularyo ang mag-asawa. Doon nila napag-alaman na nabarang daw si Arnel at wala itong magagawa para pagalingin siya. Ang kailangan daw niya ay makahanap ng isang mambabarang na pwedeng kumontra sa sumpa na ibinigay nito sa kanya. Kaya naman laking panlulumo ni na Arnel, inabot pa sila ng halos 1 buwan bago nakatagpo ng mambabarang sa isang tagong lugar sa Samar na medyo malayo na sa kanilang tinitirhan. Kayo po ba si Apolya Mora? Ang dakilang mambabarang dito sa baryong ito? Anong may paglilingkod ko sa inyo? Ito po kasing asawa ko, bigla na lang siyang tinubuan ng ganitong mga sugat sa kanyang kamay. Tapos, nilalabasan na rin daw po ng mga insekto yan. Ang sabi ng albularyong sumuri sa kanya, nabarang daw po siya. Kaso, hindi ko naman po alam kung sinong pwedeng gumawa nito sa kanya. Wala naman kaming kakilala na pwede niya maging kaaway. Base sa kanyang mga sugat, lubhang makapangyarihan ang mambabarang na gumawa nito. Hindi siya magiging madaling kalabanin, pero susubukan ko. Gagawin ko ang aking makakaya. Maraming salamat po. Sana matulungan niyo po kami. Kailangan ko lamang ng kaunting dugo mula sa sugat ng iyong asawa para matukoy ko kung sinong mambabarang ang posibleng gumawa nito sa kanya. Pero hindi ako nangangako na magagamot ko siya. Bakit po? Oras na maglaban kami ng mambabarang na ito, isa lang sa amin ang pwedeng mabuhay. Kung ako ang mananalo, doon lamang natin mapapaalis ang sumpang kumapit sa asawa mo. Buhay ko rin ang nakasalalay rito. Nakikiusap po ako. Handa po ako magbayad kahit magkano. Tulungan niyo lang pong gumaling ang asawa ko. Pero ito lamang ang masasabi ko. Kung meron man siyang nagawa ng kasalanan, ay kailangan niya yung puntahan at humingi siya ng tawad. Lumipas ang ilang linggo. Wala pa ring balita ang mambabarang na si Mora sa mag-asawa. Patuloy pa ring lumalala ang sakit ni Arnel. Ang mga insektong lumalabas sa kanyang mga sugat ay nagsisimula na ring magkalat ng salot sa labas. Lahat ng nadadapuan at nakakagat noon ay napapabalitang nagkakasakit din at kinukumbulsyon. Kaya naman napilitan ng bumalik ang mag-asawa sa bahay ng nakilala nilang mambabarang. Ngunit pagpasok nila sa loob, laking gulat nila sa kanilang nakita. Si Apolya Mora, isa ng malamig na bangkay. Agnas na ang muka habang napapalibutan ng malalaking bangaw ang buong katawan. Mukhang nabigo itong matalo ang nambarang kay Arnel, kaya naging malagim din ang kanyang naging katapusan. Ngayon, hindi na nila alam kung kanino pa sila hihingi ng tulong. Ano nang gagawin natin? Kahit yung pinakamalakas na mambabarang dito sa baryong ito, hindi rin kinayang kapangyarihan ng gumawa niyan sa'yo. Alam ko na kung sino ang pupuntahan. Kailangan kong bumalik sa Cebu, Salome. Bakit? Ano pang gagawin mo ron? Akala ko ba patay na yung amo mo? Basta, wala na maraming tanong. Kailangan kong makabalik sa Cebu sa lalo madaling panahon. Kinabukasan, kahit medyo nahihirapan na sa kanyang karamdaman, pinilit pa rin bumiyahe ng malayo ni Arnel para makabalik sa Cebu. Pagdating niya sa bahay ni Doña Marta, bahagya siyang nagtaka dahil maayos at malinis pa rin ang lumang bahay, na tila may nagbabantay pa rin doon. Pagkapasok niya sa loob, may isang lalaki na lumabas sa pintuan ng mansyon.
Nagulat si Arnel. Ito rin ang lalaking nakita niyang sumilip noon. Ang lalaking may kakaibang kaanyuan. Hindi pantay ang mukha nito at maraming peklat sa katawan. Hindi niya alam kung mayroon yung sakit o ganoon na talaga mula nung ipinanganak. Sino ka? Kahit anong sabihin ni Arnel, hindi yun nagsasalita, hanggang sa may isa pang lumabas sa pintuan. Ganoon na lamang ang pagkasindak niya nang makitang si Doña Marta yon. Tulak-tulak pa nito ang sariling wheelchair at nakaayos pa ang buhok na parang walang hirap na pinagdaanan. Doña Marta, paanong... Kumusta ka na, Arnel? Hindi ko inaasahan ang pagbabalik mo. Akala ko'y habang buhay ka nang magtatago. Hindi. Imposible. Patay ka na. Patay ka na. Hindi pa ba malinaw sa'yo ang lahat, Arnel? Nandito ko ngayon sa harapan mo. Buhay na buhay. Kung inaakala mong nagtagumpay ka sa plano mo, nagkakamali ka. Pero, paano nangyari yun? Anong klaseng salot ka ba matanda ka't hindi ka mamatay-matay? Kung meron mang salot dito, walang iba kung hindi ikaw. Sino bang hangal na nagtangka sa buhay ko? Sino bang malikot ang kamay na nilimas lahat ng gamit ko? Sino ba ang may kapal na muka para pagtaksila ng kanyang amo sa kabila ng lahat ng kabutihang ginawa ko sa iyo? Sabihin mo nga sa akin, Arnel, sino ang tunay na salot? Parang awa mo na. Parang awa mo na. Hindi ko na kaya. Tingnan mo ito nangyari sa kamay ko. Nabubulok na sa mga sugat. Pati bayan namin nadadamay na. Marami na rin nagkakasakit dahil sa mga insektong lumalabas dito. Alam ko na ikaw lang ang may gawa nito. Hindi ko alam kung bakit at paano, pero alam kong may kinalaman kayo rito. Kaya aminin nyo na. Kayo po bang gumagawa nito sa akin? Nagkakamali ka. Hindi ako ang gumawa niyan, kundi siya. Ha? Sinong siya? Yan po ba? Kaano-ano niyo siya? Siya na lang ang natitira kong malapit na kamag-anak. Siya si Martino. Lumaki siyang walang pinag-aralan, pero buong buhay niya, ginamit niya para mag-aral ng pambabarang. At ako ang nagturo sa kanya. Ha? Anong... bakit? Hindi ko po maintindihan. Ako ang nagpalaki kay Martino nang mamatay ang mga magulang niya. Kaya naman sa akin din niya natutunan lahat ng kaalaman niya sa pambabarang. Wala kang alam sa lahi na pinanggalingan namin, Arnel. Yun ang dahilan, kaya marami sa kamag-anak ko ang lumayo na sa akin. Dahil alam nila kung ano ang kaya kong gawin. Itong si Martino lamang ang naging tapat sa akin, kaya isinama ko siya rito at pinatira ko sa basement ng mansyon. Doon din niya isinasagawa ang lahat ng mga ritual at orasyon na itinuro ko sa kanya. Ibig sabihin, tao yung nakikita ko noon na anino na bigla na lamang nawawala. Siya po pala yun. Tama ka, pero hindi yun kailanman lumikha ng abala sa kahit na sino. Sa'yo lang siya nagparamdam ng ganito. Ikaw lang ang pinagpakitaan niya sa katiting ng kanyang kapangyarihan. Dahil nung una pa lamang, alam na niya kung ano ang pakay mo rito. Nababasa niya ang isip mo, kaya sa halip na kumprontahin ka namin agad, naisipan kong paglaruan ka lamang namin at takutin sa pagbabaka sakaling tumino ka. Pero hindi, itinuloy mo pa rin ang plano mo.
Wala kang kasing sama, Arnel, kaya isinagawa namin ang pambabarang sa'yo. Ikaw ang masama. Kayo masama dahil nambabarang kayo ng tao. Mga demonyo kayo. Mas demonyo ka pa sa lahat ng demonyo, iho. Isang malaking pagkakamali ang ginawa mo. Akala mo ba napatay mo ko sa lason na nilagay mo sa pagkain ko? Huwag ka mag-alala, dahil nung lumabas ka, agad na pinalitan ni Martino ang pagkain na may lason. Hindi ka nagtagumpay, Arnel. Kaya ngayon, sisiguruhin kong pagsisisihan mo ang ginawa mong pagtatraidor at pagnanakaw sa akin. Oo na, sige na. Kayo na ang panalo. Kayo na. Pero parang awa niyo na, Doña Marta. Ayoko na. Nagkamali ako. Alam kong mali ang nagawa ko, kaya hayaan niyo na ako magsisi. Magbago't makapagsimulang muli. Ayoko pa po mamatay. Marami pa akong pangarap para sa pamilya ko. Sana nababasa niyo ang isip at damdamin ko ngayon. Seryoso po ako sa paghingi ng tawad. Mariin siyang pinagmasdan ni Martino. Pagkatapos ay tumitig ito sa matanda at tila mayroong ibinubulong. Sabi ni Martino, bukal daw sa iyong puso ang pagsisisi. Nababasa niya ang isip at damdamin mo. Handa ka na raw talagang magbago. Kaya sabihin mo sa akin, Arnel, kung gagaling ka, magbabago ka na bang talaga? Tatalikuran mo na ba ang bulok na pag-uugali mong yan? Kayo may kapangyarihan. Kayo makakapagsabi ko nagsasabi ako ng totoo. Pero sa sarili ko, sa kaloob-looban ko, seryoso na ako magbago. Pagalingin niyo lamang po ako. Para sa mga anak ko, lalong-lalo na kay Jomar. Huwag kang mag-alala. Hindi naman ako ganoon kasama. Marunong din akong magpatawad. Pero sa kasamaang palad, wala rin akong kakayahan na pagalingin ang sakit mo, Arnel. Hindi na yan parte ng aming kakayahan. Hindi pare-pareho mga mambabarang. May iba na kayang bawiin ang kanilang sumpa, pero kami, mas malakas ang epekto ng kapangyarihan namin kumpara sa ibang mambabarang. Ang kapalit noon, wala kaming kakayahan na bawiin ito. Paano na yan? Paano na ako? Paano na itong mga kamay ko? Mamili ka na lamang, Arnel. Ang kamay mo o ang pamilya mo? Ano? Wala kaming kakayahan na bawiin ang sumpa, pero kaya namin itong ilipat sa ibang tao na iyong minamahal para mawala sa iyo ang sakit. Yun lamang ang tanging magagawa namin para sa iyo. Kaya mamili ka. Sino sa pamilya mo ang gusto mong pagpalitan ng iyong sumpa? Pero mahal ko silang lahat. Ayoko silang magkasakit. Ayoko silang magdusa sa kasalanan na ako naman na may kagagawan. Kung ganon, inuulit ko, ang kamay mo o ang pamilya mo. Ano bang dapat kong gawin para makapamuhay akong muli ng normal? Kung pipiliin mo ang pamilya mo, mananatili sa iyo ang sumpa. Pero huwag ka mag-alala, hindi mo ikamamatayan. Makakapagbagong buhay ka pa rin. Wala na ba talagang ibang paraan? Isang malaking kasalanan ang ginawa mo. Bukod sa pagnanakaw mo sa bahay ko, pinagtangkaan mo rin ang aking buhay. Isipin mo na lang na ito na ang kabayaran sa lahat ng ginawa mo, Arnel. Tandaan mo, hindi ka pa rin mamamatay kahit piliin mong manatili sa iyo ang sumpa. Makakapagbagong buhay ka pa rin gaya ng ipinangako ko. Isang mabigat na desisyon ang kailangang pag-isipan ni Arnel. Sa huli, napagpasyahan niyang wag nang ilipat sa iba, lalo na sa kanyang pamilya, ang sakit na dulot ng mga sugat niya. Makalipas ang ilang linggo,
Patuloy na lumala ang sugat sa kamay ni Arnel. Unti-unting naging kalbaryo yon para sa kanya. Nang maglaon, nagdulot ng pagkalumpo sa kanyang kamay hanggang sa tuluyan na yung nabulok, naagnas at naputol. Nang maputulan siya ng kanang kamay, doon lang humupa ang misteryong sakit na tila sumusunod kay Arnel. Hindi na siya tinubuan pa ng bagong sugat. Mabigat sa kanyang kalooban ang nangyari noon, pero sa paglipas ng panahon, natutunan din niyang tanggapin ang kanyang kalagayan. Nung mga sumunod na taon, nagpatuloy siya sa kanyang buhay. Kahit putol na ang kanyang isang kamay, hindi yon naging hadlang sa kanyang mga pangarap. Nakapagtayo sila ng maliit na negosyo at nakabalik pa rin siya sa trabaho. Pinagsikapan niya ring maging mas mahusay sa lahat ng bagay. Pinilit niyang baguhin ang kanilang nakaraan. At sa pagkakataong yon, lahat ng inuuwi niyang kita ay mula na sa marangal na paraan, hindi na sa pagnanakaw. Sa paglipas ng mga taon, unti-unti siyang nakabangon mula sa pagkabagsak. Patuloy sa pagtaas ang kanyang kita sa bago niyang trabaho at nakapagpagawa na rin siya ng mas maayos na bahay para sa kanilang pamilya. Pinalitan ang mga sirang bahagi ng bahay. Ang mga dingding ay pininturahan ng mas makulay at higit sa lahat, nakabili na sila ng mas malaking TV. Isang TV na hindi galing sa masamang paraan. Ang TV na ninakaw ni Arnel ay kanilang sinunog bilang simbolo ng kanyang pagbabago. Ang ilang bagay na ninakaw niya sa matanda ay kanila namang ibinalik. Dahil doon, natuwa pa rin sa kanya si Doña Marta. Salamat sa Diyos. Nakaahon na rin tayo sa hirap. Ang laki na ng bahay natin, tapos sa private school na pumapasok ang mga bata. Maraming salamat, Arnel. Hanga ako sa iyo dahil kahit putol na ang isa mong kamay, patuloy ka pa rin nagsusumikap. Lahat gagawin ko para sa inyo. Natuto na ako sa buhay sa Lumi. Malaking pagkakamali yung ginagawa ko dati, na halos lahat ng biyayang inuuwi ko rito sa bahay ay galing lang sa nakaw o sa iligal na paraan. Ganito pala kasarap kapag lahat ng asensong tinatamasa mo ay galing sa malinis, no? Sobrang sarap at napakagaan sa pakiramdam. Tama lang ang desisyon mo magbago. Dapat nga, nun mo pa ginawa yan eh. Hindi yung hinintay mo pang mabarang ka bago mo naisip ang lahat ng yan. Tama nga ang sabi nila. Nasa huli lagi ang pagsisisi. Pero alam mo, ang pagbabago sa sarili at ang muling paglapit sa Panginoon Diyos, yun ang bagay na kahit kailan hindi magiging huli. Kaya salamat sa Diyos. Nilinis niya ang puso at kaisipan ko. Ngayon, kahit isa na lang ang kamay ko, patuloy kong susulitin ang bawat araw na kasama ko kayong pamilya ko. Salamat naman. Mahal na mahal kita, Arnel. Mahal na mahal din kita, Salome. O ano, tara na? Baka malate na tayo sa simbahan. Oo, sige, tara na. Hintayin mo na lang ako ron. Ako na magkakandado rito sa pinto. At mula noon, nabuhay ng masaya sina Arnel at Salome na walang pag-aalinlangan sa dibdib. Dahil alam nila na lahat ng mayroon sila ngayon ay galing sa mabuti at malinis na paraan. Yon, ang ganda naman ng kwento natin. Grabing lesson yon sa buhay. Hindi tayo dapat nagnanakaw o gumagawa ng kahit anong kasamaan sa ating kapwa. Sa susunod po uli ang ating shoutout. Maraming salamat po sa walang sawang pagsuporta sa Kwentong Enteng.